Grabe po ito guys. Lihim po na hinuli itong si Bato de la Rosa at lihim po na dinala ito sa dahig. Mukhang hindi ako makakatulog nito. Mayroon daw balibalita na may aalis na private jet galing sa Mactan Airport sa Cebu. Hello po sa inyong lahat mga ka-JP at welcome back po muli sa ating munting channel. Ay ang pag-usapan po natin, ito pong si Bato de la Rosa ay lihim na naaresto at lihim na dinala sa dahig. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Naaresto nga daw si Bato, mga kabunyog. So, pero wala nga nagkukumpirma. Okay. Dininay naman niya ng sabi ng NBI, wala silang alam dyan. Sabi ng DOJ, wala rin naman daw nakarating sa kanila. Sabi rin ng DILG at ng PNP, wala rin nakarating sa kanila. Okay, yan po yung sinabi ng ating mga otoridad na wala po silang nalalaman tungkol sa paghuli kay Bato de la Rosa, pero hindi po nila kinumpirma na ang kumakalat po sa social media sa paghuli dito kay Bato de la Rosa ay fake news. So, sa akin, in my own opinion, 80% po ay nahuli na po itong si Bato de la Rosa. Bakit? Unang-una, alam naman po natin ang mga galawan ng mga DDS supporters, lalo na po ng mga DDS senators. Kung gaano po sila ka-obstructionist sa mga ginagawang paghuli dito sa mga kapartido nila. Napatunayan na po natin yan nung hinuli po itong si Bato de la Rosa diyan sa Senado, 'di ba? Grabe po ang ginawa nilang scripted issue para lang makatakas po itong si Bato de la Rosa. So, ito po napaka silent or tahimik na pagdakip ang ginawa nila dito kay Bato de la Rosa. Isa sa publiko lang po nila ito once na nasa dahig na po itong si Bato de la Rosa. Pero disclaimer po yan po ay theory ko lamang. Okay? Tuloy. Pero ngayon nag-post itong si Harry Roque, mga kabunyog. Ganito yung post ni Harry Roque, kaya medyo tuloy ngayon mainit lalo ang mga netizens. Sa social media mainit. Ito yung post ni Harry Roque, Sabi ni Harry Roque, ito yung post niya. Ito yung post niya, mga kabunyog. Ayan Sabi ni Harry Roque. Okay, basahin na lang natin. Ayan. Isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na mayroon umanong naghudas o nagtraidor kay Senator Bato de la Rosa. Yan po ang sabi ni Harry Roque sa kaniyang post. Meron nga daw na nanghudas kay Bato. O yan post yan ni Harry Roque sa kanyang Facebook page. Hindi question mark yan Hindi question mark yung post ni Roque. Ang sabi ni Roque, meron nga daw nanghudas kay Bato. Hindi question mark. Kaya lang naman daw. So ibig sabihin sabi sa kanya may nanghudas kay Bato. Pero ang lumilitaw dito mukhang may nangyari nga talaga. Kasi sinasabi may nanghudas daw kay Bato Sabi ni Harry Roque. Pero hindi dinidetalye kasi kung ano yan. Anong ibig sabihin na may nanghudas kay Bato? Kanina rin may post din si Attorney Jimmy Bundok, DDS din ito. Sabi niya, bad news is coming. Ayun kasi guys, alam nyo, ang nagpakalat po nito ay yung mga kampo ng DDS o yung mga galamay ng DDS. So, alam naman po natin na kapag walang usok, walang apoy. So, yun nga po ang theory ko dyan. So, hinuli po itong si Bato de la Rosa ng tahimik para po madala sa dahig. That it is not true for the good of the nation. Yan yung post ni Attorney Jimmy Bundo kanina, mga kabunyog. Kaya dahil dyan,
uminit ngayon ang uminit yung mga usap-usapan, Kabunyog Gianna Calonia, Kabunyog Arnel Molieno. Mainit yung usap-usapan ngayon sa social media tungkol nga kay Bato de la Rosa. Okay. Sabi ng iba, mukhang naaresto na nga si Bato, nagsimula yan dito nga sa post na yan ni Attorney Jimmy Bundok. Sabi niya, bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Bagamat wala pang balita na kumpirmado talaga na naaresto na si Bato, bigla naman ngayon nag-post si Harry Roque. O ito naman ang post ni Harry Roque. Meron nga daw na ng hudas kay Bato. Ay di lalo na namang lalong umiinit ngayon, mga kabunyog. May isa pang post, si Attorney Jess Palses. Yan. Sabi ni Attorney Jess Palses, mukhang hindi ako makakatulog nito. Mayroon daw balibalita na may aalis na private jet galing sa Mactan Airport sa Cebu. Sabi naman niya ni Attorney Jess Palses, mga kabunyog, kay Attorney Jess Palses na post yan. Mukhang hindi daw siya makakatulog kasi may paabot daw sa kanya na antabayan kasi mayroon daw private jet na ang private jet daw na yon may kayang lumipad ng malayo, long distance flight, naka-ready na daw doon. Kaya tuloy ngayon umiinit yung mga balita na mukhang ang naaresto si Bato pero wala pang kumpirmasyon. Wala pang kumpirmasyon. Ang nagsasabi lang na wala namang ganung balita, NBI, DOJ, at saka PNP. Pero, sa ibang mga post sa social media, katulad nga nitong kay Jimmy Bundok, plus ito pang si Harry Roque, siyempre, alam naman natin na si Harry Roque, kahit nasa Austria yan, may kontak yan sa mga kagrupo nilang DDS. Correct. Ibig sabihin, may nagbalita kay Harry Roque tungkol kay Bato. Nakumpirma niya, meron nga daw na ng hudas kay Bato. Pero baka naman, posible rin na nakatakas si Bato, hindi naman naaresto, muntik nang maaresto. Pwedeng ganun din. Pwedeng ganun din, mga kabunyog. Kaya anyway, antabayan nyo ang aking mga talakayan. Ito guys, sa theory ko lang din po ito. Isa lang din po ito sa aking theory. Pwedeng nagpakalat po ng malaking issue ito pong kampo ng DDS para matabunan ito pong malalaking issue dito po sa kampo nila, katulad po nitong mag-inang si Legarda at si Lebiste at ito pong impeachment trial. Theory ko lang po yun siguro 60% ganun. Pero 80% naniniwala po ako, in my own opinion, na nahuli na po itong si Bato de la Rosa, hindi lang po pinaalam sa publiko o hindi pa po isinasa publiko dahil nga po mahirap na kapag ang ito pong mga supporters ng DDS at DDS senators ay nakialam at nag-obstructionist na naman dito sa paghuli kay Bato de la Rosa. Kung tahimik nga naman po yung paghuli kay Bato de la Rosa at nadala po ito sa dahig ng tahimik, so wala pong magiging problema. Kapag nasa dahig na po itong si Bato de la Rosa, saka po ito isa sa publiko. Dahil alam naman po natin matagal nang may warrant of arrest, ICC warrant of arrest itong si Bato de la Rosa at kailangan niya po talaga itong panagutan ito pong mga akusasyon sa kanya tungkol po dito sa nangyaring war on drugs ng Administrasyong Duterte. At saka, kung natatandaan nyo, mismong si dating President Duterte na rin po ang nagpatunay na ito pong si Bato de la Rosa ay isa po sa kanyang mga death squad dyan sa Davao. Okay? So, theory ko lang po yan pero 80%. Ayan, naniniwala po ako na nahuli na po itong si Bato de la Rosa at magugulat na lang po tayo. One of these days, isa sa publiko na po yan. Well, ano pong masasabi nyo sa ating videos? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba sa comment section. Isa-isa po nating babasahin at sasagutin yan. Huwag nyo na rin po sana kalimutang mag-like
at mag-subscribe. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa impeachment trial.